Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, purihin ng Panginoon sa kanyang pagpapala. Tayo na muli ay mag-aaral ng kanyang salita. Nasa chapter 36 na po tayo ng The Voice in Speech and Song, entitled Kahalagahan ng Pangkalahatang Kalusugan. Atin po itong saliksikin at unawain. Sabi dito, maayos na daloy ng dugo, malusog na baga. Upang magkaroon ng maayos na daloy ng dugo, kailangan nating huminga ng maayos. Puno, malalim na inspirasyon ng purong hangin na pumupuno sa mga baga ng oksiheno or oxygen ay nagpapadalisay sa dugo. Binibigyan nila ito ng maliwanag na kulay at ipinapadala ito isang nagbibigay buhay na agos sa bawat bahagi ng katawan. Dito mga kapatid, mapapansin natin yung kalusugan natin, gaano ka-importante ang bawat kalamnan o bawat organ ng ating katawan. Nawa ay bigyan natin ng panahon na pangalagaan ang ating mga katawan dahil ito po ay ginagamit ng Panginoon para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. At anuman po yung ating mga kinakain, anuman yung pinapasok natin sa ating katawan, ay kailangan po ay maging mapagbantay po tayo dito, maging banal tayo sa ating mga kinakain, sa ating mga iniisip, sa ating mga salita at gawa, para po ay magamit po tayo ng Panginoon sa kanyang dakilang gawain. At kinahanglan huminga tayo ng mga preskong hangin, yung 8 laws of health mga kapatid. Pure air, sunlight, temperance, use of water, and etc. Lahat ng bagay na ito ay kailangan nating makamit and trust in divine power. Dahil tayo po ay templo ng Panginoon at kailangang malinisan itong templo ng ating katawan. Sa pagpapatuloy, ang isang mahusay na paghinga ay nagpapaginhawa sa mga nerbiyos. Pinasisigla nito ang gana sa pagkain at ginagawang mas perpekto ang panunaw. At ito ay nag-uudyok ng tunog, nakakapreskong pagtulog. Ito po yung napakaganda mga kapatid. Kahit gaano kakabisi sa buong araw, panahon na kahit hindi masyado maganda yung higaan mo, pero ang importante nakakatulog ka, that's the big blessings po. Na kahit sa buhay mo ngayon na nahihirapan ka, ngunit hindi ka iniiwan ng Panginoon, patuloy siyang gumagabay sa iyo. At kailangan nating bigyang pansin na pangalagaan nga ang ating mga katawan. At napapansin din natin dito na sa ating pagpapasigla ng ating katawan o mahusay na pag-aalaga nito, pinapahinga niya po tayo at pinapaiwas niya tayo sa mga nerbiyos, sa mga problema, at ganado tayong kumain. Pagka umiisip tayo sa mga positibong bagay, di ba sabi sa kanta, count your blessings, name them one by one. So, mga biyaya ng Panginoon, ang kanyang mga pagpapala ay atin pong isipin upang ito po ang dadaloy sa ating buhay at maipakita sa ating gawa. Sabi ko dyan, ang mga baga ay dapat bigyan ng pinakamalaking kalayaan na posibleng ibigay. Ang kanilang kakayahan ay nagiging mas malaki sa pamamagitan ng malayang pagkilos. Ito ay bumababa kung sila ay nababawasan at pinipigil. Kaya't nararanasan ang masamang epekto ng kadalasang gawain, lalo na sa mga sedentaryo ng pagyuko sa trabaho. Sa posisyong ito, hindi maaaring huminga ng malalim. Ito yung lagi tayong nakaupo sa buong araw mga kapatid. Hindi din po pala maganda. Kailangan meron tayong ehersisyo at meron tayong gawain sa araw-araw. Magtanim, magdamo, at carpenter, o ano pa ba ang mga gawain na para yung katawan natin ay patuloy na sumagana at maging malusog. Dahil kapag palagi lang tayong nakahiga sa ating kwarto at palagi lamang tayong nakaupo sa ating mga opisina, sa ating mga tahanan, ang mangyayari mga kapatid, magiging stagnant ang mga organ ng ating katawan at hindi na po ito gagalaw or kikilos kapag nakasanayan na po natin walang ginagawa. Kaya mas maigi na gawin po natin ano yung makikita nating magagawa natin at pakalakasin po natin ang ating mga
kalamnan ng ating mga organ sa ating pangangatawan. Ang paghinga ng mababaw ay madalas na nagsisilbing ugali at nawawala ng lakas ang mga baga na magpalawak. Parehong epekto ang dulot ng mabigat na panggigilid. Hindi sapat ang espasyo na ibinibigay sa bahagi ng ibaba ng dibdib, hindi nakakamit ng buong sigla ang mga kalamnan ng tiyan na dapat sanay tumulong sa paghinga at nababawasan ang pagkilos ng mga baga. Pagka napapabayaan po nating lumanghap ng mga preskong hangin, magiging wala pong enerhiya ang ating katawan. Kaya kailangan bilang mga manggagawa ng Panginoon, mag-exercise po tayo, no? Mag-ehersisyo tayo. Pakalakasin po natin ang ating physical na pangangatawan as well as ang spiritual na pangangatawan. At anuman ang ating gagawin natin ng buong lakas na sa Panginoon tayo naglilingkod. At sa ating buhay ngayon, isipin nating mabuti na tayo ay dumadaloy, no? Naglalakbay lamang tayo dito sa mundo at kailangan nating gawin ang mga gawain ng Panginoon na pinapagawa sa atin. Huwag po tayong maging pabaya dahil tungkulin po natin ito na gawin ang lahat ng bagay na naayon sa kanyang kalooban. Lalong-lalo na kung papaano pangalagaan ang ating mga sariling katawan. Sa pagpapatuloy, kaya't natatanggap ng katawan ang hindi sapat na supply ng hangin, ang dugo ay kumikilos ng mabagal, ang mga basura at nakalalasong bagay na dapat sanay natatanggal sa pag-ubo mula sa mga baga ay nananatili, kaya nagiging marumi ang dugo. Hindi lamang ang mga baga, kundi pati ang tiyan, atay at utak ay naaapektuhan. Ang balat ay nagiging mababa ang kulay, ang pagtunaw ay napipigilan. Ang puso ay nalulumbay, ang isipan ay nagiging malabo, nagkakaroon ng kalituhan sa mga pag-iisip, ang kalungkutan ay bumabagsak sa diwa, nagiging malungkot at hindi aktibo ang buong sistema, at ito ay lalong madaling mabiktima ng sakit. Kaya kapag nagiging tamad tayo sa pagkilos at paggalaw, maapektuhan po ang buong nating katawan, ang ating kaisipan, ang ating mga organ, kalamnan sa loob ng ating mga katawan. Dahil tayo po ay nilikha ng Panginoon para maitaguyod natin ang gawain niya. Yung banal na gawain, dahil napakadami pong gawain. Ngunit kakaunti lang gumagawa dahil ayaw naman po talagang gumawa ng mga tao, ng iba. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng katotohanan ito, ay pangalagaan po muna natin ang ating mga katawan upang maging instrumento tayo sa gawain na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At sa araw-araw, kailangan tayong mag-ehersisyo, lumanghap ng sariwang hangin, upang ang ating mga utak, ang ating mga puso, ang buong organ ng ating katawan ay kikilos at gagalaw at hindi magkakasakit. Huwag po tayong maging pabaya dito kung ano yung mga kinakain natin, nawa ay maging masustansya na po. At ang ating kalusugan ay pangalagaan dahil isa po itong pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Patuloy na pagsusupply ng sariwang hangin. Patuloy na nagtatapon ng mga dumi ang mga baga at kailangan itong palaging bigyan ng sariwang hangin. Ang maruming hangin ay hindi nagbibigay ng kinakailangang supply ng baga at ang dugo ay dumadaan sa utak at iba pang mga kalamnan nang hindi pinapasigla. Sa makatwid, ang pangangailangan ng masusing sirkulasyon ng dugo, ang manirahan sa mga malapit, hindi maaliwalas na mga silid, kung saan ang hangin ay patay at nababalot, ay nagpapahina sa buong sistema. Ito ay nagiging kakaibang sensitibo sa impluensya ng sipon at ang bahagyang pagkakalantad ay nagdudulot ng sakit or karamdaman. Mga kapatid, pagka tayo ay nakatira sa isang subdivision at kulang ng hangin, maapektuhan po ang ating pangangatawan, ang ating kalusugan. Tandaan natin, pagka ang ating tahanan ay walang preskong hangin na ating malalanghap, at nakasanayan po nating lumanghap ng mga hangin na madumi, magkakasakit po tayo. Kaya kailangan maging maingat po tayo at pumunta tayo dun sa mga countryside, which is makakalanghap tayo ng preskong hangin na nanggagaling sa mga
dahon, makakaamoy tayo ng mga preskong bulaklak sa hardin. Ito po ang dapat nating gawin upang mapanatiling malusog ang ating baga, ang ating paghinga, ang daloy ng ating dugo, at patuloy na maging masigla ang ating pisikal na pangangatawan upang magamit tayo ng Panginoon sa kanyang dakilang gawain. Napakamalaking tulong po mga kapatid pagka atin pong pinagkaloob ang buong puso natin sa Panginoon. Pangalagaan po din po natin ang ating mga katawan dahil tayo po ay templo ng Panginoon. Tandaan natin, pagka tayo ay nagiging masuwayin sa kautusan ng kalusugan, nagiging masuwayin din po tayo sa moral na kautusan ng Panginoon. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, alamin natin ano yung dapat nating kakainin, iinumin, ano ang dapat nating ipapasok sa katawan, at ano yung dapat nating gawin upang mapanatiling malusog ang ating sarili. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, at nawa marami po tayong matututunan sa ating pag-aaral kung paano pangalagaan ang ating katawan. Muli, maraming salamat and God bless.